Ito guys yung good afternoon nga pala o good morning or good evening sa inyong lahat. Ito nga pala yung to be continue ng aking life story na OFW. Guys, yung sa kwento ko na nauna na yung pang-apat ko na apply sa pang-apat kong employer na pag-apply ko sa parlor na yon sa shop. So, ang apply ko doon, sewer ako ng mga gown, mga yun nga, mga bestida, mga gown ng mga Arabiana, pag may party sila, yun ang aking apply doon. So, nagtrabaho ako doon as a sewer. Tapos, sa sideline din ako para sa mga sa paggugupit, ganyan, kasi since na nag-abroad ako, dito pa lang sa Pilipinas, marunong na ako niyan na maggupit ng buhok, mag-curl, mag-ayos ng buhok, ganon. So, yun ang trabaho ko doon, nakakapag ako ng sa buhok, sa parlor, sa pananahi. So, sa madaling salita, magkasama kami doon ng ate ko sa isang parlor na yon. Kasi ang ate ko, nung first time ako mag-abroad, sinamahan ko din siyang mag-apply sa agency at natanggap naman siya. Kaya nandoon din siya. So, ang nangyari guys nito, na ang aking dalawang anak guys, sinusuportahan ko yan monthly sa aking sweldo. Magkakano lang naman ang sweldo dati noon sa OFW, 1,201.5, ganyan lang. So, monthly yun na pinapadala ko dito sa nanay ko dahil nandito nakaiwan yung aking dalawang anak na nag-aaral. Hanggang sa dumating na ang pagkakataon na sa pang-apat kong apply na yun, high school na ang anak ko. Pero nung iniwan ko sila, elementary pa lang sila. So, high school na yung anak ko hanggang sa nag-college na siya. Nung college na siya, guys, nagkaroon ng... Binilhan ko siya ng phone. Cellphone kasi dati nung ako yung unang mag-abroad, ang hirap, wala pa nung cellphone eh. Hindi pa ako nakakapag-cellphone noon, walang ano. Pero nitong nag-college na yung anak ko na nasa abroad nga ako, binilhan ko siya ng cellphone nung umuwi ako. Kasi every 2 years umuwi ako. So, parang nagsisipa ako na hindi ko siya binila ng cellphone. Kaya ko siya binila ng cellphone para nakukunta ko siya everyday, nalalaman ko kung saan siya, kung nasaan siya, o nakauwi na ba siya ng bahay, o nasa school pa ba siya. Siyempre tayo mga magulang, ganyan lang ang ating purpose na nasa ibang bansa, makausap mo yung mga anak kung nasa maayos silang kalagayan. Alam nyo, lagi akong emotional tuwing mabanggit yung mga ganong bagay. At nung college na ang anak ko, siyempre siguro dala ng kanyang kabataan or sa barkada or anuman, nagkaroon yata siya ng ka-textmate or at minsan na babalitaan ko din na nagkakating, hindi pumapasok sa eskwelahan, na sobrang sakit sa aking kalooban dahil na tayo mga magulang, yun lang ang ating hangad na makatapos sila. Lalo na sa isang katulad ko guys na isang byuda na, isa na lang kumakayod, walang ibang inaasahan. Sinikap ko yun at nagtiis ako ng hirap sa ibang bansa para silang dalawa ay makatapos kasi gusto ko silang makitang nasa magandang katayuan sa buhay na pagtapos ko. Maging proud ako na sila ay napatapos ko. Pero nabigo ako sa pangarap ko na yun at yun ang napakasakit na nangyari sa buhay ko. Naramdam ko na ang sakit na parang hindi ang hirap sabihin yung term na yun na parang hindi pinahalagahan ang pagsisikap ng isang magulang na katulad ko na sana man lang inisip na
nag-iisa na lang yung magulang ko nagpapakahirap para sa amin. Yung ganon. Pero, ang sakit. Guys, ang nangyari, medyo nababalitaan ko na nga na medyo ginagabi ng uwi. Masakit sa akin kasi palagi ko silang minomonitor. Siyempre, hindi sa ibig sabihin kahigpitan kasi ang isang mga anak na hindi marunong sumunod sa magulang, iniisip nila yung pangaral kahigpitan sa kanilang mga anak. Hindi nila nare-realize yun na para sa kanila yun. Na dumating ang isang araw na nagkaroon siya. Pero dati pa nagkaroon na siya ng manliligaw nung umuwi ako na siya ay college na. Nung binili ko siya ng cellphone. Pero hindi sila nagtagal nun nung isang yun nanliligaw sa kanya na yun. So, itong pangalawang nalamang ko na minsan doon siya natutulog doon siya tumutuloy hindi naman natutulog, doon siya tumutuloy sa friend niya, kaklase niya. So, yung kaklase niya pala na yun ay may kapatid na binata sa madaling salita at nagkagusto sa anak ko. So, dumating yung time guys na nabalitaan ko na isang parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa na hindi ko nakayanan. Napakasakit. Na yun na naging cause kung bakit ako nahatulan sa ibang bansa. Nahatulan na malatigo. Nakulong ako maghapon pero hindi ako pinayagan ng aking amo na doon matulog sa kulungan. Inilabas din nila ako nung gabi na yun. At ang reason kung bakit nangyari yun guys, sobrang sakit na hindi ko halos nakayanan yung bagay na yun. Na kahit nakahiga ako sa sopa, sumisigaw akong bigla sa sakit ng dibdib ko. Na parang hindi ko kakayanin. Kasi pinaghihirapan ko matagal na panahon hanggang sa na maging college siya. Hindi, nabigo ako. Sorry guys. Panoorin nyo na lang yung next video ko guys. Doon ko isasalaysay yung hatol sa akin sa ibang bansa. Kung ba't ako nahatulan ng malatigo. That's all for now and thank you for watching. See you for my next video. Sobrang emotional ko kapag naalala ko at napapagkwentuhan ng bagay na yun.